Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Siyempre, nariyan po ang ating mga mahalagang balita sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula po sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Pero bago po natin puntahan yan, ay makikibalita muna tayo sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Dahil nabalitaan po natin itong bahagyang bumilis ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. At aalamin po natin, makikibalita tayo. Siyempre, magpapasalamat tayo sa ating station manager dahil siya po ang nakipag-coordinate kay Yusek Edelion. At siya po yung ating makakasama ngayong hapon. Okay. So again, si Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemarie G. Edelion, siya po ang ating makakapanayam sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na po natin patatagalin at papabatiin na po natin si Yusek. Magandang hapon po at welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon, Yusek. Hello po, Yusek Edelion. Hello po. Hello po, Undersecretary Edelion. Yes, I'm here, Yun. but I think the signal is kind of weak. Ayun, medyo nahihirapan daw sa ating signal. Pero ayun, good afternoon po, Undersecretary Edelion. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Kagaya po na nabanggit namin kanina, kami po ay makikibalita dito po sa umakyat na inflation rate from 1.3% noong May 2025 naging 1.4% ngayong June 2025. Now, Yusek, itatanong lang po namin, ano po kaya yung pangunahing dahilan sa pagbilis ng inflation nitong June sa 1.4 kumpara po doon sa 1.3 nitong May? Yusek. Yes, Bea. Yes po, go ahead, Yusek. Just to kaya ang gusto nga namin banggitin na use na term is to nag-inch up slightly, no? Kasi from 1.3 to a 1.4%. Yes. Tapos, ang primary driver ng inflation natin was actually the non-food inflation. So, tumaas yung sa, with respect to the food, meron din tayo naging naging contribution sa pagtaas, especially yung meat inflation natin. So, yung faster inflation naman on the non-food was observed in the case of electricity, tapos education services. Kasi may mga nagtaas din yata ng tuition fees. Kaya nagkaroon tayo ng faster inflation. Ayun. Okay, so non-food inflation, meat inflation, dito rin po sa sektor ng edukasyon, makikita yung pagtaas ng inflation dahil sa tumaas na tuition. Ngayon, anong sektor naman po kaya, Yusek, yung nagpapakita ng patuloy na pagbaba ng inflation? Hello, Yusek? I didn't get that. Anong sector naman ang? Yes? Nagpapakita po ng patuloy na pagbagal ng inflation po. Yung sa natin, yung sa food inflation natin,
patuloy ang pag-decelerate noon. So, especially yung sa, yung sa rice natin, Yes po. nag-deflation ulit tayo doon, minus 14% ulit siya. Okay. Kasi yung vegetables naman, kasi nga umayos na rin yung panahon natin, so minus 2.8%. So yung sa food natin ay kaya nagiging source po naman to ng pagbaba ng ating inflation. So kahit papaano po ay magandang balita ito, no? Tignan na dito sa mga pagkain ay meron din pong pagbaba naman ng inflation. Yusek, nabanggit natin meron. ito. Yes, 14% po yung pagbaba dito sa rice o yung rice deflation na tinatawag. Ngayon, ano po yung ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapanatili po ito? Yung mabagal na paggalaw dito po sa sektor ng pagkain o yung food deflation. Yeah, ito talaga a series of interventions to. Syempre, na alam naman na natin yung yung ginawa with respect to binaba natin yung taripa sa imported sa imported na bigas. At the same time, nakita natin na umayos din yung ating harvest. So, especially since nagkaroon ng magandang ani itong sa mga nakaraang buwan. Okay. So yun, ngayon Yusek, nag-stabilize na po yung sitwasyon sa Middle East at nakapagtala po ng pagbaba sa presyo ng oil products sa international market. Makakaasa po ba tayo na babagal po ulit ang inflation ngayong July, Yusek? Yeah, tama yan. Actually, magandang balita ngayon sa Middle East kasi nag-stabilize yung situation doon. At syempre, ang isang ine-expect natin dyan is bababa yung oil prices. Now, with respect to the inflation, yung year-to-date natin is nasa 1.8 ngayon. Opo. So, pero ang ine-expect namin is for the year, magiging mamimit natin yung target. Kumbaga kung we expect na meron pa rin tayong mga inaasahan na mga extreme weather events. So again, maliwanag naman din ang priority natin dito, Number one, kailangan na sigurado tayo na meron tayong maayos na stock ng pagkain, para Opo. pag halimbawa magkaroon ng mga relief efforts, 'yon. So ito yung mga binabantayan natin. Okay. Alright. At regarding na rin dyan, follow-up ko lang po kasi sabi nyo po, maaabot pa rin naman po yung target ng pamahalaan na inflation, yung 2 to 4% for the year 2025. So, ibig sabihin po mananatiling ito po yung target sa mga susunod pa o may pag-a-adjust na mangyayari dito sa target na to, Yusek? Yeah. Sa ngayon hindi kami pa nag-a-adjust, Even all the way to 2028, yung 2 to Okay. 4% nananatili Yun pa rin. na yan yung target na inflation namin, target na numbers namin for inflation, taking into consideration na malaki nga yung population natin, Yes. at saka patuloy naman na lumalago yung ekonomiya. Okay, speaking of population, Yusek, ano po ang masasabi natin sa ating mga kababayan, like mga tips kung paano natin sila matutulungan para makaagapay po dito po sa inflation? Tulad nga po ng sinasabi namin, sana nga ay magkaroon ng parang informed choice, kapag halimbawa merong nakikita na na mataas na bilihin, doon muna tayo sa mababang substitute. Okay. Kasi malamang naman hindi sabayan niya, except in cases na meron talagang extreme na calamity. But in which case nagpapatupad naman kaagad tayo diyan ng mga certain interventions to make sure na hindi masyadong tataas ang presyo. Pero kung yung mga yung mga temporary increases, so maging
kumbaga smart, no, na mamimili, patuloy na piliin yung mas murang produkto, yung mga in season. Yan ang isa pa rin sa maganda in terms of fruits and vegetables. Yun ang ating mga unahin. Smart consumer, no? Smart na mamimili. Ayan. Yusek, ano naman po yung mga programa ng DepDev para makatulong po dito po sa inflation? Yes. Patuloy din po yung aming yung Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Kasi ang ginagawa nga namin ito na intervention is forward-looking. Kasi even if magaling naman po ang ating Philippine Statistics Authority, no? Tsaka nakikita naman natin na mabilis yung kanilang reporting. But even that, yung nire-report natin ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, Yes. this was the price that happened in June. So kumbaga late na rin kung ito magiging basihan natin ng ating mga desisyon, no? Okay. And so ang ginagawa namin is mas forward-looking and talagang anticipatory forecasting ang ginagawa namin. So meron technical working group to. So highly technical talaga to from DepDev, meron ka from DOF, DBM syempre nandoon at kung sino yung concerned say Department of Agriculture, Department of Earth Energy, kung sino pa. At so nagiging yun nga yung para magkaroon kami ng anticipatory na mga interventions and we prevent the prices from spiking before it even spikes. Parang ganun yung gusto namin mangyari. Opo. Ayun, no, na nakakatuwa pong marinig yan, yung anticipatory, kumbaga forward-looking sinasabi ni Yusek, no, bago pa man mangyari, nakalatag na yung action plan nila. At kumpiyansa tayo dahil nabanggit niya, meron talagang nakatalagang technical working group, kasama dyan yung mga pangunahing concerned agency, kagaya ng Department of Agriculture, Department of Energy. Okay, Yusek, last na lang po ang inyong final message sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, actually po, abangan din po ninyo kasi malapit na yung, we're nearing the midterm, no, of the PBBM administration and we are really very optimistic. But just the same, kailangan namin ng suporta ng lahat, no, kasi as you know, we are undergoing yung tinatawag nating transformation, no? Yes po. Change, no? May pagbabago. And so, kailangan natin ng lahat na susuporta para sa mga pagbabagong ito. Ayun, okay. So, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek, sa uulitin po sa mga updates. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes. Salamat. Ayun. Thank you also, Bea. Thank you po. Ayan, nakasama po natin sa ating panayam patungkol nga dito sa napabalitang pag-akyat, an inch, sabi ni Yusek, na inflation. Si Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary G. Edelion. Bago po tayo magpatuloy sa balitaan dito sa Palatuntunang ang Pilipinas Ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng maikling paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunang ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang ating mga balita.
Hinimok ng Malacanang ang mga magsasaka na isuplong ang mga mapagsamantalang traders na ginagamit ang benteng bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bilhin ang palay sa paluging halaga. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, maaaring magreklamo ang mga magsasaka sa Department of Agriculture o DA, Department of Interior and Local Government o DILG o sa Department of Justice o DOJ. Mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iko-konsidera ng Malacanang ang hiling ni Interior Secretary John Vic Remulla na magkaroon ng otoridad para mag-suspend ng klase. Ayon kasi kay Remulla, noong siya pa ay gobernador ng Cavite na pag-aralan niya ang pag-suspend ng klase base sa rain pattern, geohazards at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Sabi naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ni Remulla. Sa ngayon anya, mananatiling sa jurisdiksyon ng Local Government Unit o LGU ang suspensyon ng klase. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglilinis sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig para maiwasan ang mga insidente ng pagbaha ngayong tag-ulan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mayroong 23 estero na ang nalinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Katuwang ng MMDA sa paglilinis ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng TUPAD beneficiaries, maging ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasabay nito, inatasan din ng Pangulo ang mga first responders na siguruhin ang kanilang kahandaan at pagiging alerto sa gitna ng mga nararanasang pag-ulan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hinimok ng Malacanang ang publiko na makibahagi sa tamang paglilinis ng basura para maiwasan ang matinding pagbaha ngayong tag-ulan. Nananawagan si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa mga Pilipino na huwag basta-basta magtapon ng basura kung saan-saan at maging bahagi ng solusyon sa komunidad. Asahan niyo po ang gobyerno na kikilos para sa inyo, pero sana rin po, kumilos din po kayo para sa taong bayan. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So, maglinis po tayo. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang umuwi sa Pilipinas ang 45 overseas Filipino worker o OFWs dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inaasahang darating sa bansa ang mga OFW ngayong linggo sa 3 batches. Kaugnay nito, tiniyak ni Castro na laging handa ang gobyerno para tulungan ang mga Pilipino sa ibang bansa na apektado ng girian sa gitnang silangan. Pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan ay makikita po. Kaya po ang sinasabi na walang ginagawa at walang plano ang pamahalaan patungkol sa ating mga kababayan in relation to the Israel-Iran conflict, iyan po ay isang malaking kasinungalingan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga private recruitment agencies, gayon din sa mga local manning agencies na sundin lagi ang batas sa pagkuha ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang binigyang diin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak makaraang pagtibayin nito ang mga naunang desisyon ng dating Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa kaso ng mga recruitment at manning agencies na lumabag sa batas. Partikular na rito ani Kakdak ang kanselasyon ng lisensya ng AMI Global Recruitment and Concept Placement Resources Incorporated at Bailey Corporation na una nang ipinasara ng POEA at DOLE noong taong 2023. Dahil dito ibinabala ni Kakdak sa iba pang pasaway na recruitment at manning agencies na ipinatutupad nila ang zero tolerance at hindi sila mangingiming ipasara ang mga ito kung patuloy na pagsasamantalahan ang mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinagana na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang disaster protocol nito para rumisponde sa mga rehiyon sa bansa na posibleng lubhang maapektuhan ng low pressure area o LPA at habagat. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, ipinatupad ng DSWD ang Focused Preparedness Actions para sa Ilocos Region, Central Luzon, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ayon sa weather advisories, ang 4 na rehiyon sa bansa ang tinatayang tatamaan ng kasalukuyang weather systems. Kabilang sa aksyon ng DSWD ang pagtukoy at paghahanda sa mga evacuation centers, prepositioning ng mga relief supplies at pagpapadala ng specialized units at mga pasilidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang bahagi pa rin ng digitalization efforts ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, tinatarget na rin ng ahensya ang online na pag-i-issue ng guarantee letters sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Information and Communications Technology Management Service o ICTMS, Johannes Paulus Acuña, sisimula ng pilot testing para sa bagong AICS system sa ikahuling quarter ng taon. Paliwanag nito, layo ng hakbang na pabilisin ang proseso ng pagkuha ng GLs na sa kasalukuyan ay kailangang personal na puntahan ng mga kliyente sa mga tanggapan ng DSWD, dala ang mga dokumento at pumila para ma-assess ng social worker. Kasama rin sa pinaplansya ng DSWD ang digital system para sa social worker interviews na kahalintulad ng teleconsultation practices noong pandemya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Administrasyong Marcos Jr. patuloy sa pagsisikap na makamit ang target na upper middle income status sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Positibo ang Malacanang na makakamit ng Pilipinas ang target na upper middle income status sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng inilabas ng World Bank na nananatili sa lower middle income category ang country classification ng bansa. Sa kabila ng target itong maiakyat sa upper middle income status ng Pilipinas ngayong 2025. Sa press briefing sa Malacanang, siniguro ng opisyal na patuloy pa rin ang pagganda ng ekonomiya ng bansa, lalo't patuloy rin ang progreso ng gross national income per capita nito simula 2024. Ang gobyerno anya, magdodoble kayod pa para sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng hamon o mga global condition na nararanasan sa kasalukuyan. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon
globally sa mga nangyayari ngayon. Dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Finance o DOF ininspeksyon ang mga proyektong infrastruktura sa Mindanao. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Ininspeksyon ng Department of Finance ang mga kasalukuyang proyektong infrastruktura sa Mindanao upang matiyak na wasto ang paggasta ng pondo. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking bawat pisong ginagastos ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may mataas na epekto at agarang kapakinabangan para sa mga Pilipino. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, sisiguruhin ng DOF na bawat pisong buwis ng taong bayan ay makikita at mararamdaman at napupunta sa proyektong magpapagaan ng araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Pinangunahan ni na DOF International Finance Group Undersecretary Joven Balbosa ang site visit sa proyektong Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project kasama ang DPWH at Asian Development Bank. Layo ng proyekto na palawakin ang kapasidad ng BIM-Iaga Road Network, buksan ang potensyal ng ekonomiya at palakasin ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Kabilang sa mga binisita ang RT Lim Siocon Road ng Zamboanga Sibugay at Nalil Siacat Bridge sa lalawigan naman ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na manok pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA. Si Marian Bastasa sa balita. Bukod sa bigas at imported na baboy, kinukonsidera na rin ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na manok. Ayon sa DA, posibleng isunod ang MSRP sa manok sa buwan ng Setyembre. Paliwanag naman ni DA spokesperson Asik Arnel de Mesa sa isang panayam, layo ng hakbang na ito na mapanatiling makatwiran pa rin ang presyo ng manok para sa mga mamimili, lalo't inaasahang tataas ang demand nito sa mga susunod na buwan. Wala pa namang pinal na MSRP ang DA para sa imported poultry products dahil patuloy pa rin ang pagsusuri sa value chain nito. Pagtitiyak naman ng DA, wala itong ilalagay na MSRP pagdating sa lokal na manok. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang mambabatas suportado ang ginhawa bill na layong itaas ang take-home pay ng mga manggagawang Pilipino. Si Kathleen Vorbes sa balita. Nagpahayag ng suporta si 4Ps Party List Representative JC Abalos sa panukalang ginhawa bill ni Senator Sherwin Gatchalian na layong itaas ang take-home pay ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng malawakang reforma sa buwis. Binigyan din ng mambabatas ang pangangailangang bigyang ginhawa ang mga manggagawang matagal nang nabibigatan sa buwis. Kaya naman handaan niya siyang maging katuwang ni Gatchalian sa pagsusulong ng mas makatarungan, simple at mas tumutugon na sistema ng pagbubuwis na tunay na sumasalamin sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Katunayan, maghahain anya siya ng katumbas na panukala sa mababang kapulungan alinsunod sa Section 24, Article 6 ng Konstitusyon na nagsasaad na lahat ng panukalang may kinalaman sa buwis ay dapat magmula sa House of Representatives. Ang panukalang ginhawa o Granting Increase in Take-Home Pay for All Working Filipinos Act ay naglalayo magbigay ng mas mataas na tax exemption para sa mga sweldo at iba pang benepisyon tinatanggap ng mga empleyado, partikular na ang pagtataas ng income tax exemption sa 400,000 pesos kada taon mula sa kasalukuyan 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Formes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagbibigay ng supplemental budget sa PhilHealth isinusulong sa Senado. Narito si Nympha Asuncion.
Pinapanukala ni Senador J.B. Ejercito na mabigyan ng supplemental budget ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taong 2025. Sa inihaing panukala ni Ejercito, isinusulong na mabigyan ng dagdag na 74.4 billion pesos ang ahensya para magamit bilang subsidiya sa National Health Insurance Program. Hahatiin ang supplemental budget sa sumusunod. 53.13 billion pesos para sa health insurance premium ng mga indirect contributors, mga kwalipikadong indigent, senior citizens at unemployed PWDs, 21.17 billion pesos para sa improvement ng benefit packages sa ilalim ng UHC law, kabilang na ang para sa dialysis coverage, mental health outpatient coverage, Z-benefit packages, a severe acute malnutrition, all-case rate, rationalization ng mga piling medical at surgical procedures at pagpapatupad ng komprehensibong outpatient benefit package at 127.6 million pesos para sa health insurance premium ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Pamana Program. Matatandaang sa ilalim ng 2025 national budget ay hindi nabigyan ng subsidy ang PhilHealth matapos mapag-alamang malaki ang savings ng ahensya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan atin nakalap ng mga national news, antabayanan ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Are you guys ready? This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mountain Province Local Government Unit at Mountain Province Schools Division Office ininspeksyon ang mga dental supplies na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso na ayuda sa mga kabataan sa lugar. Si Arlene Fagian sa report. In-inspection, iti Mountain Province Schools Division Office kan health sector personnel, babaon iti tulong iti Provincial Local Government Unit iti Mountain Province dagiti dental supplies nga agbalor iti danda ni 700,000 pesos. Pinunduan iti Mountain Province Local Government Unit dagiti makuna nga dental supplies pakairamanan iti 11,000 nga child toothbrushes, 9,330 nga adult toothbrushes, ken 1,300 nga botilya iti liquid toothpaste na ituding nga maiwaras iti intero nga schools division. Kat daytoy kat paset iti padakay patungpal iti Provincial Ordinance number 279 wenno ordinance to promote and enhance dental health among children in Mountain Province. Na itunos iti nasa nga ordinansya ti Department of Education Essential Healthcare package kapanggap daytoy nga tamingan iti kasasaad iti ngipon dagiti agad-adal daytoy Mountain Province. Manipo dito'y Bontok, Arlene Fagan para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Arlene Fagian. Isang bridge project sa Tabuk City, Kalinga, formal nang binuksan sa isang inauguration ceremony. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formalan na ilukat iti 65-meter Bulo Bridge sa Malalaw National Road, Tabuk City, Kalinga. Babaan iti inauguration ceremony din na panalawas ngayon daulwan iti Department of Public Works and Highways, Lower Kalinga District Engineering Office. Sigon kini DPWH Lower Kalinga District Engineer Ruby Uyam, iti proyekto kat adaan na sulok 76 million pesos sa pondo, apasot iti 106 million peso package para iti duaan national bridges, iti sidong ti major final output one MFO1 iti DPWH. Nakatutok da ito iti National Road Network Services apakairamanan iti construction, maintenance, ken rehabilitation iti National Roads ken bridges. Iti MFO1 ket may sa akang runaan na programa iti DPWH tapno masuguro iti kalidad ken functionality dagiti road infrastructures iti pagilian. Sigon kini Uyam iti Mangkortan Bridge sa Tanudan, Kalinga iti may sa proyekto akaraman iti package adandanin amalpas. May naigda ito'y nagyaman ni Bulo Barangay Captain Francisco Aguayas iti pan nakaaramid iti Barbaro Arangtay ang makatulong iti transportasyon ken pagsayatan dagiti residente ken travelers. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Puro kalusugan program ng Department of Health o DOH dinala sa mga residente ng isang barangay sa Lingayen, Pangasinan. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Sa kaya medical mission niya pikaka sa kimat programa na Department of Health ya purok kalusugan so ginawa jad bali na Lingayen at Luyag na Pangasinan. Unong sa impormasyon niya na napuod LGU, walay 119 niya individual, yan ang napuod Barangay Malawa, ya aserbisyohan at sayan aktibidad, ya dinauluan na Rural Health Unit o RHU3, kaiba sa PhilHealth, opisina na DOH at Pangasinan, tansari opisyales nabit ng barangay. Kaiba at sari serbisyon ginawa at sayan medical mission, so check-up, tan konsultasyon, pan-iter na libreng tambal, health education session, ni Pakarad HIV AIDS, tan dugan panag-oras na 5, PhilHealth registration, tan pan-iter na hygiene kits at 12 matataken. Pugta na programan aya, yana awit at sari residente na barangay sunan durumaran serbisyong pangkalusugan ampya na siguro so abig lamanda. Aya at kaiba at sari kurang na LGU Lingayen dyan panangidaulo na Mayor Josefina Iday Casanyada para sa abig laman na balang sinansakay at abitlan balay. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Land Transportation Office o LTO Calabarzon nakahuli ng nasa mahigit 22,000 violators sa buong buwan ng Hunyo. Detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Nahuli ng LTO Calabarzon ng nasa 22,650 violators sa rehiyon sa buong buwan ng Hunyo ng taong ito. Ayon sa pabatidang LTO 4A, bahagi ito ng pagpapaigting ng operasyon sa mga lumalabag sa batas trapiko at alinsunod sa direktiba ni na DOTR Secretary Vince Dizon at LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II upang mas mapalawak ang mga hakbang para sa kaligtasan ng lahat na gumagamit ng kalsada. Nahuli nila ang nasa 10,500 na hindi rehistradong sasakyang demotor, nasa 4,090 na seatbelt violators, nasa 1,000 colorum vehicles at nasa 7,940 na iba pang mga paglabag. Samantala, inilunsad din ng LTO ang kampanyang Stop Road Crash para sa kaligtasan sa kalsada. Binigyan din naman ni Asek Mendoza na pangunahing layunin ng kampanyang ito ang pinaigting na aksyon laban sa mga hindi rehistradong sasakyang demotor. Ipinaliwanag niya na kailangan magparehistro at sumailalim sa motor vehicle inspection ang mga motorista bilang pangunahing requirement upang matiyak ang roadworthiness ng mga ito. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi Isles.
Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO tagumpay na naisagawa ang psychosocial at anger management training para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Taytay District Jail, Palawan. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Tagumpay nga nabuhat ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang munisipyo ang Taytay. Probinsya ang Palawan ang Psychosocial and Anger Management Seminar para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Taytay District Jail. Sa nasambit nga sesyon ay inganyo ang mga ag-aretender nga PDL nga ipaluwa andang mga emosyon ig mga nasisintihan paagi sa pera kabilog nga mga burutuin. Ang seminar nga dia ay agtaw iang mga praktikal nga mga pagpaagi para mamaneho ang mga ag-aretender nga maayad ig maayos andang mga emosyon. Katuyuan dadya nga mapawayang pa iyang mga ag-aretender andang pag-intindi sa andang psychological well-being ig epekto dia sa andang pag-urugalien ang mga relasyon. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Seremonya sa pag-release ng driver's license ng Local Government Unit Land Transportation Office o LGU-LTO driving course isinagawa sa Calbayog. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gindumara sa siyudad sang Calbayog ang seremonya pag-release sa mga driver's license como parte sa pagtatapos sa LGU LTO driving course. Ginpangunahan ni Alcalde Uy ang seremonya kundiin parte ini sa flagship program para sa pampubliko nga kataluwasan. Katuyuanan sa programa nga masiguro nga ang mga Calbayog noon ang may bastante nga kinaadman og legal nga dokumento para sa talwas nga pagmaneho. Sa mensahe ni Alcalde Uy, iyagin pahayag nga ang pagpabot accessible og di kalidad nga driver's training importante para malikyan ang insidente ug mamentenar ang katalwasan sa mga kakalsadahan para sa tanan nga mga Calbayog noon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Mag-asawang dating miyembro ng New People's Army o NPA sa Surigao del Sur nagtapos ng kolehiyo. Mag-uulat si Derisa Espinosa ng RP Tandag. Malipayong nipaso sa ilang graduation ang magtiayong Aljon Intano o Glisel Ginsod sa parehong kurso nga Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management sa Northeastern Mindanao State University o NEMSO Tandag. Sa eksklusibong pakighinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gipamahayag ni Aljon nga tungod sa tabang sa gobyerno human ang ilang pag-surrender ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP nakabot nila ang ilang pangandoy nga makagraduar sa kolehiyo. Magamit nila sumala pa ang ilang kurso sa pagdumala sa ilang negosyo karon nga abakabaying nga diin aduna nay ilang tulo ka buying stations karon dinhi sa probinsya. Ang nadawat nga tabang pinansyal gikan sa gobyerno mo'y gigamit nila ni Aljon sa pagpuhunan niini. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Bangsamoro Women Commission o BWC matagumpay na nagsagawa ng Violence Against Women o VAW Desk Mapping sa Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo.
Mumpaat na paon si Bangsamoro Women Commission at BWC in mapping of local protection mechanism, violence against women at VAO desk functionality haka patang barangay, hapas sisilsin parang habinaybayan sin lupa sug, sine alimaway bulan June. Habay tay Marjana Imran Executive Assistant to sin BWC, masinarya hambuking kiaon ang sin pag-urul ini. Habihangon bibilang functional sin BWC at di Maragbus, in tiap-tiap barangay VAO si desk, bunal, di pa nila matuhila habihaon, bangka ini miawot na pa ideal level. Gimuha pag-roll nila sinwayroon na lista mga parkala pagpaminsana ang kababaihan ang mga barangay na sabot municipality. Lireng haparang nakauna na sila ng kapaon monitoring ang gatosang putagulo barangay hapasisil sinholo, Indanan, Talipaw, Maymbong, Iman Omar. Maksusin kaahyon ini kakitaan ng gausin tiap-tiap barangay desk damikyan matanto na urol yung mga mapatut nila hinangon bilang manamputi ang mga parkara tungod ha kababaihan. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na nasa tamang direksyon ng Pilipinas upang makamit ang Upper Middle Income Country o UMIC status pagsapit ng katapusan ng 2025 o sa taong 2026. Batay sa pinakahuling datos mula sa World Bank, kasalukuyang nasa Lower Middle Income o LMIC status pa rin ang Pilipinas, ngunit tumaas na ang Gross National Income o GNI per capita nito sa $4,470 noong 2024. Ito na ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng bansa. Ang GNI per capita ay sukatan ng kabuang kita ng isang bansa kada mamamayan, kabilang narito ang kinikita sa loob at labas ng bansa. Mas mataas na GNI per capita ay indikasyon ng mas maunlad na ekonomiya at mas mataas na antas ng pamumuhay. Tumaas na ang GNI per capita ng bansa sa higit pa sa target na $4,454 hanggang $4,592 na itinakda sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon sa World Bank, upang ituring na upper middle income,
dapat makamit ng bansa ang GNI per capita na nasa pagitan ng $4,496 hanggang $13,935. Sinabi ni Recto na ang pambansang budget ngayong taon at sa susunod ay expansionary upang mapalago ang ekonomiya, makalikha ng trabaho at mabawasan ang kahirapan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na sa pinakamataas na antas na 58.92 billion US dollars ang halaga ng foreign currency denominated deposits o FCDUs ng mga bangko sa Pilipinas as of March 2025. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito ng 0.5% kumpara sa 58.61 billion dollars na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, bahagyang bumaba ng 0.2% sa $15.78 billion ang kabuang pautang na ipinagkaloob ng mga foreign currency deposit units ng lokal at foreign banks. Ang mga FCDU ay mga unit na otorisado ng BSP na makipagtransaksyon gamit ang foreign currency. Ang mga pautang ng FCDU ay karaniwang inilalaan sa mga kliyenteng may pangangailangang bayaran sa foreign currency gaya ng mga importer, negosyo at individual na may obligasyong dayuhang pananalapi. Ayon sa BSP, mga Pilipino ang mayorya ng umutang. Kabilang sa mga ito ay ang mga exporter ng produkto at serbisyo, kumpanya ng towing at logistics at mga kumpanya sa power generation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalabas ng bagong circular ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang protektahan ang mga gumagamit ng digital platforms laban sa mga panganib na dulot ng online gambling. Ito ay bilang bahagi ng advokasya sa financial consumer protection at pagpapalakas ng financial health ng publiko. Ayon sa BSP, kasalukuyan ng isinusulong ang panukalang dokumento at kinukonsulta ang mga opinyon ng mga stakeholder upang masiguro ang maayos na implementasyon ng naturang polisiya. Sakop ng circular ang lahat ng BSP-supervised institutions o BSIs gaya ng mga bangko at electric money users o issuers na inaasahang magpapatupad ng mga mekanismo upang maprotektahan ang kanilang mga user mula sa panganib ng online sugal, kabilang na ang posibleng limitasyon sa access sa mga gaming platforms. Binigyan din ng BSP na isinasagawa nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang masiguro ang balanse sa pagitan ng proteksyon ng mamimili at pagpapanatili ng access sa digital payments para sa mga lisensyadong negosyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itutuloy na ng Department of Agriculture o DA ang pagbaba ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas sa Hulyo 16 ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula sa 45 piso ay ibababa sa 43 piso kada kilo ang presyo ng 5% broken rice na pinakakaraniwang variety ng imported rice na kinukonsumo sa bansa. Paliwanag ng DA, dahil sa ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Iran ay muling naging matatag ang global rice prices.
Kasunod nito, ipinunto ng kagawaran na nakatulong ang MSRP noong unang bahagi ng taon sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Malaki rin ang epekto ng bigas sa inflation dahil ito ay pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Samantala, inaayos na rin ng DA ang plano na magtakda ng MSRP para sa imported na baboy sa Agosto at posibleng sa manok sa Setyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, itong Biyernes, ika-4 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 28 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 15 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 85 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 17 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 83 sentimo. Nasa 66 na piso at 18 sentimo ang euro, 41 piso at 42 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 1 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Natalo ang tambalang Alex Ayala ng Pilipinas at Eva Lise ng Germany sa Amerikanang Queen Gleason at Brazilian Ingrid Martins 6-4, 6-2 sa unang round ng Wimbledon Women's Doubles Tournament nitong Huwebes. Pagkatapos ng dikit na first set, nakuha ni Ayala at Liz ang unang puntos sa second set, subalit kinuha ang 5 sunod-sunod na puntos ni Gleason at Martins para lumapit sa panalo. Hininto ni Ayala at Liz ang takbo, subalit sinara na ni Gleason at Martins ang laban. Dahil dito, tinapos na ni Ayala ang kanyang debut sa Wimbledon kung saan kinapos din siya kay defending champion Barbara Krejcikova sa women's singles nitong nakalipas na Martes. Kahit maagang na maalam sa singles competition, sinabi ni Ayala na magandang karanasan ang torneo para sa kanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Umabanse sa semifinals ng VTV Cup ang Alas Pilipinas pagkarang talunin ang under-21 club ng Est Kola ng Thailand sa quarterfinals 25-17, 25-21 at 25-21 nitong Huwebes na ginanap sa Vietnam. Tabla ang Pilipinas sa Thailand sa 14 sa third set bago lumayo ang Alas 20-15. Hininto ng Thailand ang ratsyada ng Alas, subalit ang atake ni Eyal Laure ay pumasok para maging 21 na ang score hanggang umabot pa sa match point 24-18, subalit nakakuha ng mabilis na 3 puntos ang mga Thai. Ngunit pagkatapos ng timeout, isang service error ang nagawa ng Thai squad para maselyuhan na ang panalo. Nagtapos ng may 12 puntos si Vanny Gandler habang nakagawa ng 10 puntos si Brooke Van Sickle. Makakatapat ng Alas Pilipinas ang club Korabelka ng Russia sa semifinals ngayong Biyernes. Ito din ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng Team Philippines sa torneo pagkaraang manalo kontra Sichuan Wolyangchun ng China at Australia sa preliminary round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangalanang bilang host country ang Pilipinas ng FIBA Women's Asia Cup sa taong 2027. Inanunsyo ito ng FIBA nitong Huwebes. Sa isang pahayag, sinabi ni FIBA Executive Director for Asia, Hagop Kajirian, na excited sila na babalik sa Pilipinas ang FIBA Asia event. Dagdag ni Kajirian na naniniwala sila na ang hosting ng FIBA Women's Asia Cup event ay gagawin sa Pilipinas kung saan maraming Pilipino ang tumatangkilik ng basketball. Ito raw ay makakatulong sa layunin ng FIBA na maipromote ang women's basketball sa Asia. Kaakibat din nito ang hangarin ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na maipromote ang women's basketball sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pang balitang pampalakasan, nagsanib puwersa sina Jack Animam at Vanessa De Jesus para sa kabuang 46 na puntos para giyain ang Gilas Pilipinas Women lagpas sa Thailand 83-66 para sa kanilang unang panalo sa Jones Cup nitong Huwebes. Kapwa nakapagtala sina Animam at De Jesus ng 23 puntos bawat isa, kung saan ang una ay nakahugot din ng 14 na rebounds para bumawi sa una nilang pagkatalo sa isa sa national team ng Chinese Taipei noong Miyerkules. Hawak ng Thailand ang abante 37-36 pagkatapos ng first half bago lumayo ang Pilipinas sa third period saan nagawa nitong 26 na puntos kumpara sa 12 puntos lamang ng Thailand. Pinigilan na ng Gilas ang mga Thai hanggang sa huling sandali para makabalik sa kanilang kontensyon sa torneo. Nagdagdag naman ng 11 puntos si Sumaya Sagapong para sa Pilipinas. Susunod na makakatapat ng Pilipinas ay ang South Korea itong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling dedikado si Kevin Kiambao sa kanyang pangarap na makapaglaro sa Amerika sa NBA. Dumating si Kiambao sa Sacramento sa Estados Unidos nitong Huwebes kung saan inaasahan niyang simulan ang kanyang training camp. Ibinahagi ito ni Kiambao sa kanyang social media platform na Instagram. Layunin ng dating De La Salle University at UAAP Most Valuable Player ang isang pwesto sa NBA Summer League at umaasang mapansin siya ng mga basketball scout mula sa liga. Sa Korean Basketball League o KBL, naglaro si Kiambao para sa Goyang Sono Sky Gunners
kung saan nag-average ito ng 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa loob ng 23 laro. Kung hindi siya makakapasok sa NBA Summer League, inaasahan na magbabalik si Kiambao sa Goyang kung saan pumirma ito ng 3 taong extension sa kanyang kontrata. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! So makabilang buhay na ang batikang showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis sa edad na 78. Kinumpirma ng pamilya ni Manay Lolit sa pamamagitan ng radio host at veteran entertainment columnist na si Georgie Rula ang malungkot na balita sa Facebook ngayong umaga, July 4. Sabi nga ni Georgie Rula, quote and unquote, "Our beloved Manay Lolit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. At syempre, kinumpirma rin ng dating child star na si Nino Mulak nitong Biyernes ang pagpanaw ni Lolit. Sabi niya, "Paalam Nanay Lolit Solis." At bago tuluyang pumanaw, ibinahagi pa ni Lolit ang kalagayan niya habang nasa loob ng ospital na nito lamang Huwebes, Hulyo at 3. Sabi ni Lolit sa kanyang social media post, quote and unquote, "Every time I wake up in the morning, shock ako na nasa ibang kwarto ako. Kaya nga minsan, gulat ako paggising kaya tuloy parang at a loss ako tuwing gigising." Dugdug pa ni Manay Lolit sa kanyang huling Instagram post. At syempre, nagsimula ang karera ni Lolit sa mundo ng media bilang police beat reporter noong dekada 70 bago nakilala bilang showbiz columnist sa isang broadsheet kung saan naging entertainment editor niya ang namayapa ring talent manager na si Douglas Quijano. Kasunod nito, nakilala nga siya bilang matapang at palabang showbiz columnist hanggang sa maging talent manager noong dekada 80. At ilan sa mga sikat na artistang inalagaan niya ay sina Gabby Concepcion, Tonton Gutierrez, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez at dating Senador Bong Revilla. Ang aming pong pakikiramay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa nating chika for today, nakatakdang bigyan ng parangal ang Filipina Broadway icon na si Lea Salonga ngayong taon. Ayon sa inilabas na report ng music publication na Billboard, kabilang si Lea sa 35 honorees mula sa larangan ng recordings, motion pictures, television, live theater performance at sports entertainment na bibigyang pagkilala ng Hollywood Walk of Fame Class of 2025. Ibig sabihin niyan, mga kachismis, bibigyan na ng star si Lea sa pamosong Hollywood Walk of Fame. Sa Instagram account ng Broadway icon, kanyang ibinahagi ang screenshot ng artikulo ng Billboard at nagpapasalamat ito sa panibagong karangalang nakamit. Sa ngayon ay wala pang schedule o petsa para sa ceremonial dedication ng kanyang bituin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto pa, mukhang tuluyan ng nakapag-move on ang dating magkasintahan na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. For the first time kasi sila ay spotted na nag-uusap sa GMA Gala mula noong inanunsyo ang kanilang breakup o hiwalayan. Ang picture ng dalawa ay binandera mismo ng kanilang mother network sa Instagram na kung saan ay nakaupo si Barbie habang nasa harap niya si Jack na nakatayo. Ang caption pa sa nasabing post, quote and unquote, "Look who crossed paths at Beyond 75. After some time apart, Jack Roberto walked up to Barbie Forteza and said hi." Ang Beyond 75 na yan ay pagdiriwang ng 75 years ng GMA Network o ang Kapuso Network. At ito, matatandaang noong Enero, kinumpirma ni Barbie ang kanilang hiwalayan ni Jack matapos ang 7 taong relasyon. Hindi man binanggit ang dahilan, sinabi niyang isa itong beautiful goodbye. Noong Hunyo naman, iginiit ng dalaga na mas pinipili niyang huwag pag-usapan ang kanilang nakaraan na quote and unquote, out of respect for their relationship. Matatandaan ang tambalang Jack B o Bar Jack nga ay unang nabuo sa indie film na Laot noong 2016. Kalaunan, nagtambal sila sa isang proyekto o ilang mga proyekto kabilang na ang Meant to Be at Karamiya. 7 taon nilang pagsasama o sa 7 taon nilang pagsasama, kinilig nila ang mga fans sa kanilang mga sweet moments sa YouTube channel ni Jack mula sa mga romantic dates hanggang sa palitan nga ng Christmas gifts. Nauso nga yun dati na exchange gift nilang dalawa. Samantala, naging usap-usapan kamakailan ang tila dating rumor sa pagitan ni na Barbie Forteza at Jameson Blake matapos mag-viral ang picture nilang magka-holding hands habang may nagpapapicture na fans sa dinaluhan nilang charity run sa Pampanga. Hanggang sa ngayon, wala pang reaksyon ng dalawa sa kumalat na litrato pero sila ay magtatambal sa upcoming Netflix project na Kontrabida Academy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika for today, nagbabalik big stage o on stage ang tinaguriang Asia's Phoenix na si Morissette Amon para sa isang gabing puno ng emosyon, talento at syempre mga pasabog. Ang kanyang concert ay para sa kanyang ika-15 anibersaryo niya sa music industry. Kaya naman, hindi ito basta-basta kundi isang selebrasyon ng kanyang pagpapakita ng talento na naging bahagi ng maraming kabataan at music lovers sa loob ng higit isang dekada. Ito ay ang pinamagatang Ember na mangyayari sa darating na October 28 pa naman ito sa Smart Araneta Coliseum. At ang magsisilbing musical director ng concert na yan ay ang internationally acclaimed producer at arranger na si Troy Laureta na nakatrabaho na rin ng ilang mga bigating Hollywood musicians kabilang na sina Ariana Grande, David Foster at si Ailey. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Eto na, nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magbayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din syempre sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.